Ang tanong sa inyo, kapag malungkot po kayo, nag-a-add to cart ka ba agad? Kapag stress ka, nag-check out ka na naman. Nako, delikado yan. Ang tawag po niyan ay emotional spending. Ang tanong, paano natin iiwasan yan? Number 1, pause before you purchase. Wag ka emotional agad pag may nakita tayong gusto, 'di ba? Stop in the name of love. Ang ibig sabihin po niya, huwag niyong bibilin agad. Bigyan niyo ng mga 24 hanggang 48 oras. Baka bukas, hindi mo na siya gusto. Baka bukas, hindi mo na kailangan, di ba? O mawala na yung nginig. Mas maganda na yun talagang nag-iisip bago tayo magsisi. Tip number 2, alamin po natin kung ano po ang ating mga triggers. Tanong, bakit ka biglang napapagastos? Na-stress ka ba? Or minsan nabobore ka lang? Or minsan baka nabigo ka lang sa pag-ibig. Oo, di ba? Sulat mo yan. Kasi once na alam mo kung bakit ka bumibili o nabubudol ka, mas madali mo na siyang maiwasan. Okay, number 3. Syempre naman, replace. Don't just resist. Alam mo, kailangan po, kung sabihin na hindi ako gagastos, ay dapat ilabas mo pa rin ang iyong feelings, palitan mo. Like for example, bakit ba bumibili? Kasi pag bumili ka, nagkakaroon ka ng satisfaction. Baka pwede mong palitan ng pagbabasa ng libro o mag-exercise ka. Tawagan mo yung kaibigan mo o mag-journaling ka. 'Di ba? Ang ibig sabihin, pag nalalabas mo pa rin yung iyong kagustuhan at nagkakaroon ka ng tinatawag sense of accomplishment, mawawala yan. Mapapalitan yan. Kaya tatandaan, ang tunay na yaman, hindi lang nabibili sa mga shopping app. Don't let your feelings make the financial decisions for you. Disiplina muna bago gumastos. Yan ang sikreto ng pag-unlad at asenso. Kaya sana nakatulong tong episode na ito, tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.